Sunday Cycle 8, praise God naman. Okay, if you notice, may mga sobre sa inyo sa mga chairs para unya after sa tuwang responso, di na ta manindog, di na ta magdasok dito, magkuha sa sobre. No, mo nang nanay mga sobre diya. Ano may handouts ng tanan? Nanay handouts? Okay. Nanapod na sa mga bangko ko, di butang na po na nila nilalalang niha. Thank you kayo. Okay? So, napay mga bakante dito sa tubangan. Napay bakante ng mga chairs. Pwede mo maglingkod dito. Mas dito sa tubangan, kaya klaro kayo nga ni Pastor Polo niya pagwali. Okay? So now, karon is August 24. Wala na ganda mali ang nagbuhat na ng August, nasakto yun ng Sunday. Praise God. No, so, yun natin sa inyong handout sa likod na po yung mga lyrics niya. So, katong mga dili kayo mga klaro sa monitor, natas handouts. Yan, katong di po klaro sa handouts, napod sa monitor. Yan, no, so, in-acknowledge na ko ang presence nila Brother Jello o ni Sister Joanne along with sa ilahang igsoon si JB o ba niyang partner si Jessa. Sila rin ikasal last week, no, praise God, ikasal sila kay gusto gid sila magpa-member, gusto na sila masunod sa Dios. Praise God kaayo. And we are looking forward dito sa ilahang membership dito sa church, no. Lipay din ko sa Ginoo niya sa pagpamuhat silang ginabuhi. Actually every Tuesday evening sa mga Bible study dito, grabe ka mga abdi kayo, wa pa siguro na human ako pangutanan, ano sila ito ba? Grabe gid ka bright yun. Ready na gid kaayo. No, ginawelcome po na ako ang mga visitors nato, atong mga friends, no? Yes, ang mga members. Sa mga missions sa Pasig with Pastor Teddy, sa Naval, no? Si Pastor Elias, and atong mga missions sa Katiil, may buntag sa inyo diha Pastor Peter, may buntag po Pastor Jason diha sa Mati. Thank you kaayo, no? Grabe pagpamuhat sa Ginoo sa mga atong mga kaigsuonan dito sa mga missions. Praise God diyan, no? And karon sa tuwang singing, sa tuwang fellowship song, akong ginaawag ang tanan no, sa ipakita dato sa matag usa ang kainit atong kalipay tungod kay Sunday na po. No, isa rin sa mga adlaw nga itong mga ginaluka, isa rin sa mga adlaw nga nang kayo matag Lunes pa gusto nato Sunday na. No, pagkanindot yung kaayo nga, tinguhas ng kasing-kasing is magubang ta permanente. Hopefully nga din lang siguro kita, bisa tuman ang atong mga kaisunan nga nasa gawas, no, makauban yun nato sila. No, pag-abot itugot sa Ginoo ng nana. So now, kung ginahangin ang tanan sa pagpanindot, no, sa maghalatag, pag-awit ka sa Diyos, sing our fellowship song.
wala gyud mas pindot pa kung dili ang makauban ng God's people diri. Karon sa pang confession ako ginahangyo tanan sa paglingkod. No, atong i-prepare ang atong mga kasing-kasing, atong isugi diya sa Dios. Kung sa man galing ng mga kabukaton nga atong ginadala, natin nabuhat natin nalapas kitas no diya sa Dios. Natin mga nagian itong mga ningagi. Let's take time no to confess diha sa Dios sa man galing atong mga sala nga nabuhat. Kung sa man galing itong mga sila nga nalimtan nato, hangyo na to ang Dios nga iyang ipa-remember sa to for us no para ma-settle no, and para po na to ang panimbahon karon dili mahimong kaon sa Dios nga kini ang kalipay, ang joy sa tong worship musaka diya sa Dios sama sa kamamon incense. Pabilin din kanato ang kalipay sa tong panimbahon karon. Mga igsoon, maginahangyo tanan sa pag-ampo, confess your sins to God. Okay, ako ginahangyo tanan sa pagpanindog, maghalag kita awit sa Dios, no? Kaning atong halaran ang Dios nga maoy nagluwas kanato, Dios nga maoy nagkuha kanato didto gikan kaning mighty clay, gikan sa lapok sa pagpakasala. Atong awitan ang Dios, our Savior and our Redeemer, the silly song for all you've done.
Let's continue to worship the Lord. Let's sing the song, This Kingdom. Kingdoms, kingdoms.
Amahan na kami karon nag-awit ng gaday kanimo tungod sa dako namo nga pagpasalamat sa imong pinasahig himo. Salamat o Dios nga pinaagi sa imong butong anak nga si Jesus. Ang imong gingharian, imong ipadagan sa makausahan ni kanamo, imong ipaabot ug ipasabot kanamo o Dios nga aduna pay butang, aduna pay dapit nga mas bilihon pa sa amo ang nahimutangan karon. Salamat o Diyos kay wala lang imong ipakita ang maong dapit na panimong sa ipakita ang dalan padulong o Diyos sa kaharuhay, ang dalan padulong sa dapit kung asa kami makahugoy kanimo Amahan and Lord. Ang akong mga pag-ampo nga samtang kami magapadayon sa amo ang lakaw isip ng Kristohanon niining kalibutan. Hinaot pa unta o Diyos nga ang imuhang grasya, ang imuhang gapong maoy kanunay nga magatugot o Diyos ng malampasan, mahimo namo ang tanan nga mga suliran, ang tanan o Diyos ng mga paghitabog sa kinabuhi, luyo o Diyos sa kamatukuran nga kanunay kami ginasamog, ginauyog sa kaaway, sa samtang kami padayon nga nagatubo. Lord, ang akong mga pag-ampo nga ikaw lamang gayon mo ay mahimong gabay namo, ikaw mo ay mahimo namong kusog, ug kanimo lamang kami kanunay nga musangpit ug mudamo. And Lord, itugot nga sa among pagpaminaw karon sa imong pulong amo kining madawat sa kinasikasing, ikaw mag-aabli sa among ibulungog sa among nauna ug sa labutan nga amo kining madawat o Dios ang imong pinasahig nga pulong. And Lord, I am praying sa mga kaubanan nako nga padulong pa dinhi karon giyahi sila o bani sila, and I pray nga makaabot gid sila dinhi safe and sound. And Lord, bisan pa sa among mga kaubanan nga sa mga missions ikan nga sa Pasig, sa Naval, sa Tagubulo, sa Madag, sa Katiil, ikaw sa mo Diyos magapamuhat sa ilahang taliwala, luyo sa distansya namo, ikaw magahigug sa unta, sa espiritu ug kamatuoran. And I pray, Lord, that everyone who will be standing in the pulpit niini nga taknaa, ikaw Diyos magatugot nga among masamyaw ang kamatuoran nga nagikan gid kanimo. Itugot o Diyos nga mahimong ma-filter o Diyos sa imong espiritu ang among ngabil nga kung asa ang imong pulong lamang gyud maoy mabungat namo, pulong nga may mahimong mo equip, mahimong mo sangkap, mo build sa imong malawas ni ining iglesia. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw magapanalangin, ikaw mahimaya sa nahibilin namo ang gimbuhaton ni ining among mga pagdaig. Ini among mga pag-ampo, ang halaman kanimo sa pangalan ni Jesus, na imong anak ug among magluluwas. Amen ug amen. Magpahilo na ang matagusa. Okay. So, just this week, siguro, kitang tanan na atay parehong gisinati. And I'm talking about the rain. Diba? Ang uban, especially if sa mga farmers, sa agricultural aspect, they're really thankful whenever nga muulan. Nindot kaya na sa mga tanong. But for some of us, or should I say, all of us, nga naadin niya sa syudad, kaingon kita, kahasol sa bahuan eh. Ang baha, ang traffic, ang mga estudyante, ang mga trabahante nga naga-commute, alas 5 ni hulat, alas 8 na kasakay. And it's funny because somehow konektado ang ato ang sermon karon sa kung unsay atong ginagian. Whenever nga mubundak ang ulan, usually ang mahitabo na ay kasunod nga baha. Ginagmay, dinagko, tama-tama lang, somehow naagi baha. And for some, it is very inconvenient. I would say, for all, siguro. Kabalo mo, gamay ko ano lang. Gikan kong Surigao,
among baha dito brown. Brown among baha. First time ko nga pag-abot na ko sa Davao, kakita ko baha nga green. Unsa man ning baha? Wa gid ko ni naog, wa gid ko ni tabang og limpyo, bahala gid mo diha. Di gid ko ana nga baha. Unsa man na? Gilingig, Lord. May nalang kaisara to nahitabo. But with the flood, it gives us inconvenience. It gives us kanang daghan katog hassle kaayo para sa tuwa. But then there's something actually here in the Bible nga nagahatag sa tuwa og somehow comfort even if mubaha. And padayon ta sa tuang series about the miracles in the Old Testament. Last time we did talk about the creation, ex nihilo, how God created everything from nothing. And after sa creation, makita nato dito unsay nahitabo si Adan ug si Eva nakasala. Nga pag human nga nakasala si Adan ug si Eva, giabog sila sa Ginoo paggawa sa Eden. And then dito na sila sa gawa sa Eden, unsa nay nahitabo dito? Si Cain ug si Abel, the first murder has happened. Sama sa akong giingon sa inyo ha. Genesis is the book of beginnings, not just the creation of the world, the beginning of mankind, the beginning of language, but even sa beginning of katong sin. And there we see the killing of Cain. Okay? Gipatay ni Cain si Abel sa unsa nga rason? Sa kasina. Tungod kay nakita niya nga ang iyahang mga paghalad sa diyan kay si Cain farmer man. Iyahang i-harvest kato iyahang mga uhot, ang iyahang mga tanom. Pag-offer niya sa Ginoo, wala ni saka ang aso. And kanang pagsaka sa aso, timailhan na sa una nga kaning gidawat sa Dios ang imuhang halad. Unfortunately for Cain, wala ni saka ang aso. And then here comes si Abel. Si Abel usa ka shepherd and then tigtender siya sa mga hayop. And then iyahang gikuha katong nating karnero, pinakatambok, pinakamaayo, ug iyahang gi-offer sa Dios. Ug ang aso ni saka. Tanaw ni Cain, uy, nga anong ni saka man iyahang aso, ako awa man. And dito he started to plot nga iyahang patyon ang iyahang igsuod. Sa Brad, laag ta. Ambot asa po sila ng laag, siguro isa sa iyahang mga tamnanan. Ug dito iyahang gipatay ang iyahang igsuon. Gipangita sa Dios si Abel sa iyaha, sa itubag ni Cain, am I my brother's keeper? Gipaninglan siya sa Dios, gisilutan, giabog na pod, giabog na gay siya sa Eden, giabog pagyud siya sa kung asa siya nga dapit na himutang. And then several years after that, naanay daghan nga mga generation. Supposed to be si Abel ang mupadayon sa linya, sa lineage sa katong righteous men. Remember Genesis chapter 3 verse 15, after nga gisilutan sa Dios si Adan ug si Eva, in Genesis 3:15 kanunay na akong ginabalik-balik, that's proto-evangelion, the first mention of the gospel. The first promise, the first prophecy mahitungod sa kaluwasan. There makita nato ang seed of the serpent and then the seed of the woman. Nga kung asa ang serpent dugmukon sa seed of the woman eventually, and kana siya nahitabo dito sa cross sa Kalbaryo. Kung asa gidaog ni Kristo Jesus ang kamatayon, okay? Rising from the dead after 3 days. So, ang nahitabo after Genesis 3:15, it became the kaning continuous or progressive unveiling of that promise. Okay? Genesis 3:15 is the first prophecy about the gospel. Gikan sa verse 16, padulong ngadto sa Book of Matthew, if you may say. That's the progressive revelation sa katungasaan. So, ang pagpadayon na nga mga storya is konektado sa kung unsay nahitabo dito sa Garden of Eden. Several generations after, naanata sa kinabuhi ni Noah. And this is the message nga ato ang pagatunan, pagatanawon karon
And again, this is still part of the miracles. Pastor, paano nahimong kabahin sa milagro ang baha, ang flood? Well, this is not your ordinary flood. And sama sa kuwang ingon kaniadto, ang anything extraordinary or outside the natural realm, that's something we can consider as miracle. If it's something that cannot be done by men, okay, or simply it portrays the godness of God, kana milagro. And there are several category na ay sa katong sa nature, na ay sa deliverance sa nation and his people, and then naapoy judgment. This time, kaning miracle nga makita nato falls under the category of judgment. Okay? This is a miracle pero in a form of judgment. Paghukom, pagsilot sa Dios. And right now, atong tanawon, from Genesis 6 to Genesis 9, but then we're going to read Genesis 6, chapter 6, verses 1 to 18 only. Akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog as we are going to read the Word of God. Genesis chapter 6, verses 1 to 18. Ako sa 1, kamu sa 2, so on and so forth. And then kitang tanan sa 18, the Word of the Lord says, "And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. When the sons of God came to the first men, and their children, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. These are the generations of Noah. Noah was just a man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And the earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it is 50 cubits, and the height of it 30 cubits. The windows shall make the ark, the cubits shall finish with the door of the ark with low and behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Verse 18, kitang tanan. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Ang Diyos, magapanalangin siyang pulong, magapanglingkod ang tanan. Sama sa kuwang ingon ganina, this is a continuation. This is connected sa kung unsay nahitabo sa Genesis. Unsa may nahitabo dito sa Garden of Eden, if you will go back. In the Garden of Eden, Genesis chapter 2, there we see the commissioning of God, the giving of a mandate by God to Adam and Eve. Actually, kay Adam, okay? To tender the garden.
And then in Genesis chapter 2, sa katapusan nga verse, there you will see unsa, the concept of marriage. Ana si Adan, ikaw ang gusok, ikaw ang bukog sa akong mga bukog, ang unod sa akong mga unod. Yaw kayo. Ikaw ang gusok ng gihatag sa Dios sa ako. There we see the concept of marriage between one man and one woman. And unfortunately, the world is kanang hilig kaayo to celebrate what is the opposite. Romans chapter 1, Romans chapter 2, there we see nga ang kangilad sa paghuna-huna o pagpakasala sa mga tao, eventually gipasagdan sila sa Dios unsay nahitabo sa ilaha. After God gave them up, unsay nahitabo? They were worshiping idols. They were marrying their same genders, the same sex. In fact, last June was the celebration of the world sa ilang ginatawag nga Pride Month. Sin is being celebrated. Ang paglusaw, ang pagguba sa concept sa marriage has been celebrated. And actually, we can see in the story of Sodom and Gomorrah how the same unfortunate event has happened. Kung asa ang mga lalaki, ginarape na ang kapwa nga lalaki. If you can remember, there are angels there nga naa sila physical manifestation sa form sa lalaki. Pagkita sa mga taga Sodom and Gomorrah unsay ilang gihimo. Dagan sila kang Lot, asa imong mga bisita. Ambi na sila to the point ganiana si Lot, naa akong mga dalaga diro kanina lang. Dili katura sila mo. Grabe kang ngilaan, grabe kang ngilngig nga mga paghitabo. But in Genesis chapter 6, here we see the same event. The same event kung asa giguba ang concept sa marriage, pastor. Asa man din hidapit. In Genesis chapter 6, there we see na ay mga characters din na ay daughters of men, na si Noah, na ang Diyos. And then we also see the sons of God. Kisa maning sons of God. Sons of God is a common title for angels. Okay? May it be the holy or the fallen angels, they are called the sons of God. Mao ni ang common nga title sa ilaha. They are called angelos or messengers, but then they are also called sons of God. And to be specific, the sons of God nga giisgutan din sa Genesis chapter 6 are those nga nikauban sa yawa ug nadala sa yawa sa dihang gilagapak sila sa Dios sa yuta. The fallen angels. And if you will read the whole scriptures, especially in the book of Hebrews, kung asa niingon ang manunulat dito nga padayon lang mo pagtabang kay wa mo kabaluba sa inyuhang natabangan ang hell di ito. It shows us nga naay mga kayang mahimo ang anghel. Unang-una, they can kaning ginatawag nato nga physical transformation or physical manifestation. But then in the gospel books, there we also see that they can possess people. Okay? So they can either manifest in a spiritual form. Okay? Kuan sila og unsa ba dia? Mao siguro nang daghan ta mga storya nga madungog no, nga kanang baboy nga nahimong iro, di ba? Ang mga kahadlokan sa mga silingan ninyo. Lah, katong si kuan siya gitong iro nga itom ba? Sa mo tag nang tiguang nga ubanon, kaso manginlanday nga mao tong iro nga itom nga nagdalag malas. Pero dili. Na physical manifestation, pero sahay ang ilahang ginahimo is kaning si tawagan kaning possession. Pag-possess. Okay? And then in Genesis chapter 6, we see the concept of fallen angels reproducing with the daughters of men. Here's the problem. Angels cannot add or subtract to their numbers. So meaning, dili sila makareproduce. They don't have the ability sama sa ato ang tao. So most probably, ang ilahang gihimo dinhi is they were possessing the men of this earth, of this world, of this generation.
ilahang gipang saniban, kumbaga. Pastor, paano niyo maingon? To the point nga tanawa ha, ngano makaingon man ta nga ilahag yung gisaniban or ilahang gisudlan katong mga lalaki during this generation. Tanawa, verse 4, chapter 6. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men. They bear children to them. Tanawa ha? They cannot reproduce, pero on sa ingon dinhi, they bear children to them. Ug katong nga children daw, the same became mighty men, which were of old, men of renown. So naay extraordinary human strength. Ambot unsay nahitabo during this time, pero murag nag-power na siguro ni sila. Dinhi na siguro gikuha sa mga writers katong concept sa katong mga Greek gods and goddesses. Gatanaw mo na kuan sa na katong mga titan. Murag diri na tong nga concept gikuha. Because these are people nga half human, half fallen angel. And sama sa kuwang ingon, this concept here, this event, gina-compromise niya kung unsa tong nahitabo sa Genesis. Unsa kay kung sa Genesis, there's marriage between one man and one woman. Not just any man or woman, but one human man and then one human woman. That's the concept of marriage. Isa ka lalaki nga tawo o isa ka babae nga tawo. Dinhi unsay nahitabo, naay tawong babae ug naay ungo nga lalaki. There's a fallen angel. This is a demon here. Now, unsa may danger ani pastor? Genesis chapter 3 verse 15. Unsa ganito? This is the concept of proto-evangelion, the promise of God's salvation given to His people. So, gikan sa verse 16, padulong sa unahan, this is the progressive revelation of that promise. Now, here's the danger. If ang tanang lalaki sa kalibutan gisudlan na siyawa, gisudlan na daotang espiritu, gisudlan na fallen angel, and then ang mga babae nanganak na o mga half human, half demons. Asa man ipaagi ang promised seed? Kay ang promised seed sa Genesis chapter 3 verse 15 is 100% human pud baya. That's why this is called the seed of the woman. Now the concept din the event din sa Genesis chapter 6, iyahang githreaten ang promise sa gospel. Na-threaten ang gospel dinhi. Kaya nga naman, ginadaot sa kaaway, ginadaot sa mga fallen angels, katong medium nga gihimo sa Dios para ipaagi unta ang promised seed, which is through the seed of the woman. Sa unsa niya pamaagi gidaot? Pinaagi sa katong kaminyuon nga dili katong marriage gyud. Pinaagi sa reproduction nga dili in the context of the biblical marriage. Unsay resulta ato? Unsay resulta with that marriage? Or with that reproduction? Although there's mighty men of the renown, verse 5, unsay ingon? God saw that the wickedness of man was great in earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And then, verse 11, tanaw pag ng verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon earth. To the point, the world was so corrupt, the world was so evil, to the point that verse 6, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Gikan sa destruction, gikan sa kaning alteration of marriage, ni resulta sa wickedness and evil. Any concept of evil nahitabo dinhi, asa nagsugod gani ni? Gikan sa pagdaot sa marriage. You see how those people parading with their flags and their banners, proclaiming their sexual orientation, then eventually mabalaan mo, uy, sila rada itong nang rape og mga bata, uy, sila rada itong na mga ginataguan po. From the concept of kaning marriage destruction, it produces continuous evil.
That's why tanawa ang mga nasod nga wala ginatagaan og value ang biblical marriage. Sila tong pinakadaot, pinakangilngig ng mga nasod. Because it follows violence. Violence follows after that kanang destruction sa marriage. And then unsay effect gani ato? It repented the Lord. Pastor, naghinulsol ang Diyos. Wala. The Hebrew word here is describing the concept of kaning too much grieving, too much sorrow. Imagine man was made to have fellowship with God. Man was made to honor and worship God. Man was supposed to reflect God's image. That's why we are Imago Dei. Pero unsay nahitabo dinhi? Instead of doing those things, they were doing the total opposite. That's why it grieved, it sorrowed the Lord. Wala siya nagmahay. Wala siya niingon nga kaning may pagwa to nako gihimo da. No. This one here shows the relationship of the Creator and His creation. How the creation wasn't doing what it was supposed to do. That's why it grieved the Lord. And many theologians actually have this concept na makita ninyo sa verse 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Kabalo man say concept nga ilang gi-coin din nga terminology, decreation. It means reversal of the creation. Imagine that. Genesis chapter 1 and chapter 2. Chapter 2 dito nato makita ang creation of the world. But then here we see the reversal of that creation. Ingana kang ngilad, ingana kang makasasala ang mga tao kaniadto. That's why, unsay ingon sa Ginoo sa verse 17, and behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. In the Bible, you will see the water being used as a cleansing agent. In baptism, it represents us being cleansed from our sins. An eye cleansing sa sulod, any type of liquid na ginapainom is to cleanse what is inside. And then here, this is the cleansing ang paglimpyo sa kalibutan. Pastor, asa may milagro ani? Asa may milagro ani? Kani nga message, this goes from Genesis chapter 6 to Genesis 7, Genesis 8, and even Genesis 9. There you will see the complete story of this. Unsa na may nahitabo sunod. After marriage was corrupted, unsa na nahitabo? The destruction of mankind. There we see the miracle. Nganong miracle gani siya? Because this is something nga dili mahimo sa tao. Genesis chapter 7, unsa na iyang gihimo? In fact, in Genesis chapter 6, na siya gihatag dito. Ana ang Ginoo kay Noah, sige, kani nga mga hayop inyuhang itapok, kani nga mga limpyo inyuhang itapok, kani nga mga hugaw nga hayop inyuhang itapok. While the concept of destruction is there, the concept of preservation is also there. Nganong naa may preservation? Mubalik ta sa chapter 6. Chapter 6, verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Even to the point that he was described as unsa. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Pastor, wag yun day sala si Noah, kay perfect man siya. Perfect there means maturity. It means being above others. Kung naaman siguro'y nagmatarong lang sa kaninga, kung naay kaning nag-desire to be with God, to have fellowship with God during this time, it was probably just Noah and his family. The rest, wala na.
That's why he was called a just man and perfect, because he is mature. He is above all else. He is cut from the rest. Lahi si Noah sa uban. And then in chapter 6, kung saan ay makita nato, tanawa na yung sa inihitabo. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shall thou bring into the ark to keep them alive with thee. They shall be male and female. Okay? Pag-abot nato dito sa unahan, unsa na po makita nato, verse 2, chapter 7, of every clean beast, thou shalt take to thee by sevens, the male and his female. And of beasts that are not clean by 2, the male and his female. Verse 3, and of fowls also by the air of sevens, the male and the female. What's the purpose? To keep the seed alive upon the face of all the earth. So this was to preserve the seed. First of all, the seed of the animals. But kinsa pwede pasulod dito? Noah, his wife, si Shem, si Ham, si Japhet, and their wives. What's the purpose? Nganong male and female? To keep the seed. To preserve the seed. Nganong importante man i-preserve ang seed? Going back to Genesis 3:15, there we see the promised seed that will save us from our sins, that will save us from destruction. And makita na po ang ilahang pagpakasala, it threatened that promise. It threatened the promised seed. So, unsay gihimo sa Dios? Gilampurnas, gilimpyo, ilahi na ko ni Noah, kaning mga hayop, because they will preserve the seed. In cleansing, in judgment, there's also preservation. Because dili ni pareha sa tao ang Dios nga wala ni, muusab na lang ko. Dili ingon nga nagmahay ang Ginoo kay na mali siya sa iyang plano and then reset na lang. Lahi na pod. Dili. This is still part sa katong progressive nga revelation sa iyang promise, sa iyang prophecy. Now, kinsa may included sa destruction during this time? The rest of the world. Tigulang, bata, naibuot, waibuot, tanan. Pastor, dili ba unfair? This is one of the hardest questions nga imuhang sugaton if you are a new Christian. Pastor, nganong gi-appeal man ang mga babies sa paglunod? Dili ba luoy kaayo sila? Wala man sila gihimo nga sala, Pastor. Pastor, how about itong mga tigulang nga mga inosente ra? Anong gi-appeal man sila glunod sa baha? At gipasakay na lang unta sila sa arka, Pastor. Ngano man? Nganong si Noah raman ang iyahang pamilya, the rest kay limpyo. Because our sinful state, man ini, us being sinners, wala na nakabase sa ato ang actions. Our status of being sinners, nakabase na sa atong disposition towards God. What's your position towards God? Remember, asa na ni sila? Gawas sa Eden. Gawas sa perfection, gawas sa katong holiness sa Dios, gawas sa ilahang perfect grace, perfect love, where everything is corrupted. Anyone and anything outside Eden, ang ilahang disposition is against God. So regardless if napasatiyan, so long as they are outside Eden, they are sinners in the sight of God. Imagine, our very existence is displeasing para sa Dios. Ingana kang ngilad ang gihimo sa sala. That even just us existing, sala na diay. The fact that we are outside Eden, wala kay kailangang himuon, you are a sinner already. That's why you can commit sinful acts because you're already a sinner. By nature, you're already in an environment that enables you to be one. Dili ka ingon nga mangawat sa ka bago ka matawag nga sinner. Dili ingon nga muhimo sa kag mga dagko o mga gagmay nga sala sa makadaghan para matawag ka nga sinner. Dili. Sinner na kadaan by nature, that's why magsanga-sanga, magbunga na ning mga makasasala nato nga mga lihok.
Klaro? That's why even the babies, even the adults, even katong mga tigulang, apil ug kalampurnas. Kaya nga naman, everyone in the sight of God during this time was so evil, He had to clean all of them. Their disposition against God was unsa? They were enemies. Except for Noah and his family. Unsa may nakamilagro ani? Well, first, the accuracy of this one. Verse 17, behold, even I do bring flood of waters upon the earth. Na I promise dito, na isaa dito nga ang mulimpyo sa kalibutan, mao ang baha. Okay? And then you will also see there the details of the ark. And then in chapter 7, you will also see there kung kanusa ipaabot sa Diyos ang baha. And then after 7 days, rest lang mo din after 7 days, dito na magsugod ang baha. And then after 7 days, nagbaha man yun. And another thing, aside sa this one being global, another thing na nakapahimong miraculous, being showing the godness of God during this time, is unsa? How God controlled the floods. Ambag ta chapter 8. Mao ni higayon nga naglutaw-lutaw na si Noah, iyang pamilya, ang mga hayop sa arka. Babaw sa baha, ang mga bukid na tabunan na sa tubig. Grabing hapak, grabing hagunos sa mga balud. Dinon sa inihitabo. Verse 8, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. Sa inihitabo sunod. And God made a wind to pass over the earth and the waters assuaged. Ni kalma ang tubig. Human nga gipaagian sa Dios ug hangin. Ni kalma ang tubig. Tapos unsa pa gyud? Verse 2, the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped. Now, katong baha during this time, dili lang tugikan sa ulan. Ang tubig kabalo mo hasagikan from the windows of heaven, from the fountains of the deep. Kung unsa, imagine gud ang gripo, di ba ginasirado na to na para dili mo agas. Murag naay gripo ang kalibutan nga giablihan sa Dios para lang gyud mo baha. Pero this time, gisirad na sa Dios. Fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped. Tapos unsa pa gyud? And the rain from heaven was restrained. Even ang weather, God is in control, ana. That's something nga makahatag og assurance sa tuwa. And I would say, as someone nga nagamotor-motor, pait kayo mag-ulan. Bisan pag nakay ringkot, pait kayo. Ako ang fiancé, every time nga mag-travel me, ganahan kayo na siya ulan. Sa iyang balay, ganahan kayo na siya ulan. Muchat na siya, it's raining, ganahan siya sa vibes. Pero during the time mapadulong madinis Davao, nag-ulan, siya ko, Paul, I hate the rain. Sakit is naong, sakit is liog. Nya, ug diha mo sa diversion mo agi na mga kanang mga puddles of water din ha. Nya, matimingan gilid ka pick up nga kusog kay mo dagan na. Kauni mo tanang tubig yun. Hassle. But then, we see here ngayon sa God is in control of the weather. Ana na lang siya, sige lang, sige paulan sa Dios dinhi sa digos kay may mga farmers kinahanglan og tubig. Anaon na lang natong sabot. Ana din siya, dili man ko farmer. Unsa man ni agitas digos? That's our assurance nga even ang weather, God is in control ana. Remember in the gospel books unsay nahitabo? When the disciples kay nitabuk na sila, nilabang na sila dito sa Sea of Galilee, sa Lake of Gennesaret. And then ni bagyo. Katong nga bagyo supposed to be as fishermen, expert na sila dito sa Sea of Galilee. Kaning Sea of Galilee, although sea ang tawagan siya, that's actually lake as well. Okay? Lake of Gennesaret.
lake siya, tapos naana siya mga bukid-bukid, mga bato-bato, ug kato nga mga bato-bato, lahi ang dagan sa hangin ninha, naa sila katong ginatawag nga mood swings ni Galilee. Pero expert na mga fisherman ana. But somehow, during that time, hadlok sila because this is something wala nila na-experience before. Ano siya nahitabo? Lakaw si Kristo sa tubig. Nagmunwalk siguro si Kristo ato. Ikaw sa dito. Anong hadlok mo? Tanaw sa mga disipulos unahan. Uy! Naiwakwak! Puti man. Naiumo! Kuni si Jesus. Ano si Pedro? Jesus, magtutulog kung ikaw gayad na palakwa ko sa tubig. Nakalakaw ba si Pedro? Layo-layo po ba gilakwan si Pedro? Gikan sa bangka, nakaabot pa siya dito kang Jesus nga naman. Kaya nakaana pa siya, Ginoo luwas sa ako, and then gituyod na Jesus siya kamot gihang gibilas Pedro. Naanas tumod. Pero ang baka nato na, what I'm trying to say is, God is in control of the weather. His control of